Isang high school student ang nagkaroon ng crush sa isang bagong transfer student, ngunit hindi nagtagal ay nahiwalay siya sa kanya hanggang sa muli niyang makilala siya pagkaraan ng ilang taon. Gagawin ba ng tadhana ang bagay para mabuhay sila ng maligaya magpakailanman? Movie recap noong Hunyo 2005, si Woo Yeon ay isang masamang tao sa kanyang paaralan, kadalasang napapagalitan ng guro dahil sa pakikipag-away sa ibang mga estudyante. Noon niya nakilala si Seung Hee, isang bagong transfer student. Nilapitan niya ito at sinabing isa rin siyang transfer student para makapagbigay siya ng ilang payo sa kanya para makapasok sa bagong paaralan. Ang mga lalaki sa paaralan ay interesado kay Seung Hee dahil sa kanyang hitsura, ngunit hindi niya ito pinansin. Bilang kapwa transfer student, humingi ng quickie si Seung Hee kay Woo Yeon. Aba! Chill out girl, kakasimula pa lang ng kwento. Tumaas ang tibok ng kanyang puso habang pinagpapawisan siya. Inimbitahan lang siya ng isang cutie para sa isang quickie. Nang walang pag-iisip, pumayag si Woo Yeon. Dinala siya ni Seung Hee sa isang lugar ng maanghang na rice cake pagkatapos nilang magtagumpay na makalabas ng paaralan. Nagpunta sila sa isang convenience store noong gabi at bumili si Woo Yeon ng isang pakete ng kondom. Hindi niya sinabi sa kanya kung ano ang binili niya. Kinakabahan siyang nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang unang quickie at bigla niyang sinagot na ginawa niya ang kanyang unang quickie sa kanyang ika-8 baitang. Natawa siya na sinasabing makulit siyang babae dahil kadalasan hindi ganoon kababata ang ginagawa ng mga tao. Nalito si Seung Hee noong una, ngunit nalaman niya kung ano ang iniisip nito matapos makita ang isang pakete ng kondom sa kanyang kamay. Lumalabas na ang slang quickie na ginamit niya ay tumutukoy sa paglaktaw sa klase, ibig sabihin ay inimbitahan niya siya na lumaktaw sa klase hindi para gawin, alam mo, iba pa. Sinampal niya ito sa mukha at tumawa ng malakas dahil sa kanyang kalokohan. Nang maglaon, muli silang lumaktaw sa klase dahil gusto ni Seung Hee na iwasan ang school dog na magtapat ng crush niya sa kanya. Sinabi sa kanya ni Woo Yeon na makikinabang siya kung sasabihin niya sa buong paaralan na nililigawan niya ito. Pumayag siya bilang kapalit na titigil na siya sa pakikipag-away sa ibang mga bata. Dumaan ang thuggang at sinabi ni Seung Hee sa kanila na nililigawan niya si Woo Yeon. Pinipigilan ito ang pananakit sa kanya ng masasamang lalaki, ngunit sinimulan niyang ibuli si Woo Yeon. Sinimulan siyang kalabanin ng thug, ngunit hindi siya lumaban dahil sa kanyang pangako. Nag-init ang puso niya na napatunayan niya sa kanya na handa siyang itigil ang masamang bisyo nito para sa kanya. Noong isang araw, nang sabay silang lumaktaw sa klase, nahuli sila ng homeroom teacher na kumikilos, at tumakas sila. Iyon ang unang pagkakataon na napuno ng mga paru-paro ang kanilang tiyan. Nang naglalakad si Woo Yeon pauwi pagkalipas ng ilang araw, may nakita siyang truck na dumaan at nagsimulang magtago. Natakot siya ng husto kaya hindi siya kumain at naging emosyonal ng ilang araw. Upang gumaan ang kanyang kalooban, inagaw ni Woo Yeon ang radio room at kinanta ang paboritong kanta ni Seung Hee na ipapalabas sa buong paaralan. Nagdulot ito sa kanya ng problema, ngunit wala siyang pakialam kung ito ay nagpapasaya sa kanya. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng MP3 player para patugtugin ang kanta kapag kailangan niya. Iginuhit niya ang isang mag-asawang humahalik sa palad nito bilang ganti habang awkward nitong hinahalikan siya sa tabi ng dagat. Hindi siya pumasok sa paaralan kinabukasan, kaya nagpunta siya sa kanyang bahay at nalaman na lasing ang kanyang ama at sinisira ang lahat. Nagulat si Seung Hee nang makita siya at sinabihan siyang umalis. Hindi siya pumasok sa paaralan sa mga sumunod na araw. Biglang tumawag si Woo Yeon mula sa kanya. Sinabi niya sa kanya na lilipat na siya dahil natagpuan siya ng kanyang ama at ng kanyang ina. Tinatakasan niya ang kanyang ama na may alkohol. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay patuloy na lumilipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Naiiyak siyang nagpaalam sa kanya nang hindi sinasabi kung saan siya pupunta. Lumipas ang ilang taon at nagtapos na siya ng high school. Nagtitinda na siya ngayon ng fried chicken dahil hindi niya gustong pumasok sa universidad. Isang araw, dinalhan siya ng kanyang kaibigan ng Hankook University Magazine at hulaan mo. Nakita niya si Seung Hee sa cover ng magazine, ibig sabihin, nag-aaral na siya ngayon sa isa sa pinakamahusay na universidad sa Korea. Isang hudyat para sa kanya na magsimulang mag-aral para pumasok sa parehong universidad.
Gayunpaman, pinagtatawanan siya ng kanyang mga magulang dahil hindi sila naniniwalang mayroon siyang utak para gawin yon, ngunit nag-udyok sa kanya ang pag-iisip na makilala siya muli. Sa wakas ay nakapasa siya sa pagsusulit at sinubukan ang lahat para mahanap siya. Dahil mas matalino siya, pumunta siya sa isang malapit na Spicy Rice Cake Bar para makita siya, at nandoon siya. Nag-aaral si Seung-hee ng fashion para maging isang designer. Sa sandaling lumipat siya sa parehong lugar gaya ng sa kanya, sasabihin niya sa kanya na mayroon siyang kasintahan. Nakakaramdam siya ng katangahan na hindi naisip ang posibilidad na iyon. Ang kanyang boyfriend ay isang football team captain, kaya nagpa siya si Woo Yeon na sumali sa football. Tinanong siya ni Woo Yeon kung bakit niya ito mahal. Sabi niya, 3 segundo lang ang inabot niya para mahulog siya, na love at first sight siya, at alam niyang nawala na siya para doon. Nang maglaon, naalala niya na kaarawan niya ngayon, kaya bumili siya ng mga bulaklak at plano niyang ibigay ito sa kanya para mabawi siya. Sa kasamaang palad, nakita niya si Seung-hee at ang kanyang nobyo sa isang kotse, habang binibigyan siya nito ng kwintas. Tumakas si Woo Yeon matapos basagin ang bintana ng sasakyan. Sa library, narinig ni Woo Yeon ang boyfriend ni Seung-hee na nangako siya sa ibang babae na dadalhin siya sa Europe. Malamang, ganoon din ang ipinangako niya kay Seung-hee kung mananalo ang football team sa isang laban. Dahil alam niyang nag-aalangan si Woo Yeon noong una na tulungan ang koponan na manalo, ngunit sa pagtingin sa desperado si Seung-hee sa paglalakbay sa Europe, nagtagumpay siyang dalhin ang kanyang koponan sa tagumpay. Bago ang serbisyo militar ni Woo Yeon, nakipaghiwalay si Seung-hee sa kanyang kasintahan at nakita si Woo Yeon papunta sa kampo ng militar. Magdamag silang magkasama. Ngunit hindi ito tulad ng iniisip mo. Ang lasing na si Woo Yeon ay nakatulog sa banyo noong nagyelo sa labas. Siya ay tumatay kung saan-saan, at dapat linisin ni Seung-hee ang ginawa niyang kalat. Upang iligtas ang kanyang mukha, umaalis siya madaling araw. Masyado siyang nahihiya para doon at hindi na niya ito inaabot pagkatapos. Lumipas ang ilang taon, naghiwalay sina Seung-hee at Woo Yeon. Si Woo Yeon ay nakikipag-date sa isang babae, at siya ay mayaman. Nagtatrabaho na siya ngayon bilang isang personal trainer sa isang GYM. Nakita niya si Seung-hee na tumatawid sa kalye, at sinundan siya. Gumagawa siya ng pagmumodelo bilang kanyang part-time na trabaho at single siya sa panahong iyon. Inaalok niya siya na maging tutor para sa kanyang trabahong pagmumodelo. Ang trabaho sa pagmumodelo ay nagbabayad ng husto, na halos sumuko si Seung-hee sa pagiging isang designer, ngunit pinaalalahanan siya ni Woo Yeon tungkol sa kanyang pangarap. Isang araw, habang papunta sa shooting city, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang producer na puputulin ang kanyang eksena, kaya hindi na niya kailangang pumunta. Para pasayahin siya, iniimbitahan siya ni Woo Yeon na pumunta sa malapit na nakatagong lugar para pasayahin ang kanyang araw. Nahuli sila sa ngayon, ngunit pinigilan siya ni Seung-hee na halikan siya dahil naalala niyang may girlfriend ito. Sinabi ni Woo Yeon na gusto pa rin siya nito. Iyon din ang itinanong niya sa kanya, at plano niyang makipaghiwalay sa kanyang girlfriend kung gusto pa rin siya ni Seung-hee. Nakonsensya si Seung-hee, kaya sinabi niya sa kanya na hindi na niya ito makikita. Pumunta si Woo Yeon sa kanyang shooting site para makipagkita sa kanya, sinasabing siya lang ang gusto niya. Nalilito siya, kaya gusto niyang bumitaw. Habang papalayo siya, isang board ang malapit ng mahulog sa kanya, ngunit iniligtas siya ni Woo Yeon. Magkasama silang muli sa ospital. Dahil sa pinsala, hindi siya nabibigo sa pagsusulit sa pagganap. Ilang taon na naman ang lumipas. Magkasama silang nakatira ngayon. Walang trabaho pa rin si Woo Yeon habang si Seung-hee ay kasalukuyang isang designer. Masaya silang namumuhay tulad ng bagong mag-asawa, in-enjoy nila ang bawat segundo nito. Palibhas ay walang trabaho, medyo nadidismaya si Woo Yeon dahil hindi na siya kumita ng mas maraming pera. Ang kanyang mga kaibigan ay nagpapahayag tungkol sa kasal, ngunit si Woo Yeon ay nag-aalala na hindi siya makakakuha ng sapat na pera para pakasalan si Seung-hee, kaya siya ay naging defensive at sinisira ang mood ng lahat. Nakonsensya si Seung-hee dahil nasugatan ang kanyang likod dahil sa aksidente, kaya hindi siya kwalipikadong maging isang physical exercise teacher na pumipigil sa kanya na makakuha ng tamang trabaho. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi sa kanya ni Seung-hee na ipapadala siya ng kumpanya sa Belgium. Hindi masaya si Seung-hee sa kanyang tugon na nagsasabi sa kanya na umalis na lang. Isang araw, namatay ang kanyang ama.
Naghalo-halo ang nararamdaman niya dahil matagal na niyang kinasusuklaman ang kanyang ama, ngunit hindi niya maiwasang malungkot. Sa ibang lugar, ibinahagi ni Woo-yeon ang kanyang iniisip sa kanyang kaibigan. Nag-iisip siya kung nasaan na siya ngayon kung hindi niya nakilala si Seung-hee. Malamang na nabubuhay siya ng buo bilang isang guro, malamang nakasal sa kanyang mayaman na dating kasintahan. Medyo nagsisisi siya sa pagligtas kay Seung-hee sa aksidenteng ikinasugat niya. Sinusubukan ng kanyang kaibigan na pigilan siyang magsalita ng walang kapararakan, ngunit hindi siya titigil. Paulit-ulit niyang sinasabi na parang kasalanan niya na wala pa rin siyang trabaho hanggang ngayon. Ang gulo na ng buhay niya simula nang makilala niya ito. Sa kasamaang palad para sa kanya, narinig ni Seung-hee ang lahat ng ito. Labis na nalungkot si Seung-hee nang marinig yon. Tinanong niya siya kung nagsisisi siya, ngunit wala siyang masabi. Sinabi niya sa kanya na ang masaktan at bumalik sa kanya ay desisyon niya lang, at hindi niya ito masisisi sa alinman sa mga yon. Humingi siya ng paumanhin, ngunit masyadong nadismaya si Seung-hee sa kanya. Ikinukumpara niya ito sa kanyang ama, na palaging sinisisi ang kanyang ina sa tuwing hindi maayos ang mga bagay-bagay. Dahil sa trauma, itinapon siya ni Seung-hee bago niya ito pagsisihan. Dismayado si Seung-hee na talagang nagsisisi ang lalaking pinakamamahal niya na nakilala siya. Nagkita sila sa isang park. Nakikinig pa rin si Seung-hee sa MP3 player na ibinigay ni Woo-yeon. Nakikinig siya sa paborito niyang kanta, na magpapasaya sa kanya sa tuwing manggugulo ang kanyang ama, pero sinabi niyang hindi niya akalain na pakikinggan niya ang kanta dahil sa kanya. Humingi ulit ng tawad si Woo-yeon. Nakaluhod siya, nakikiusap na patawarin siya nito, sinabi niya sa kanya na malapit na siyang makakuha ng trabaho. Nagpasya si Seung-hee na pumunta sa Belgium. Handa si Woo-yeon na maghintay para sa kanya, ngunit pinaninindigan niya ang kanyang desisyon na makipaghiwalay sa kanya. Hindi pa rin niya ito mapapatawad, kaya umalis siya. Sa kasalukuyang araw, nagtatrabaho na ngayon si Woo-yeon bilang PE teacher. Sa kalagitnaan ng pagtuturo, nagrereklamo ang mga estudyante na palaging masama ang pakiramdam niya sa tuwing nagtuturo siya, kaya hinihiling ng mga estudyante na ikwento ang tungkol sa kanyang unang pag-ibig. Ito ay nagpapasaya sa buong klase, sinabi niya ang lahat ng detalye tungkol kay Seung-hee. Ang pag-iisip ng kanyang una, inosente, batang pag-ibig ay laging nananatili sa kanyang isipan. Biglang isang araw, binisita siya ni Seung-hee sa paaralan. Kakauwi lang niya mula sa Belgium, may dalang malaking balita para sa kanya. Malapit nang magpakasal si Seung-hee. Sinabi niya na kailangang sabihin sa kanya ng personal ang tungkol dito. Nagiging awkward ang mga bagay para sa kanila. Hiniling niya sa kanya na ipadala ang imbitasyon dahil gusto niyang dumalo sa kasal. Isang araw bago ang kasal, naglasing si Woo-yeon kasama ang kanyang kaibigan na nakakaramdam ng pagkabalisa sa lahat. Inaanyayahan niya ang kanyang kaibigan na pumunta sa isang lugar na nakahiwalay, kaya pumunta sila sa isang parke ng pangingisda. Nagpaplano silang magpalipas ng gabi doon para hindi isipin ni Woo-yeon ang kasal. Nakakadurog ng puso ang isipin na magpakasal siya sa iba, at hindi niya maiwasang umiyak kapag naiisip niya ito. Ngunit may nagbago sa kanyang isip at nagpasya siyang dumalo sa kasal. Sa madaling araw, ginigising niya ang kanyang mga kaibigan at hinihiling sa kanila na tulungan siya. Anong plano niya? Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, nagawa nilang linisin ang silid ni Seung-hee na iwan siyang mag-isa. Pumasok si Woo-yeon dahil may gustong sabihing personal bago ang kanyang kasal. Sinabi sa kanya ni Woo-yeon na pinagsisisihan niya ang pagkakaroon ng ganoong pag-iisip na nasaktan siya. Ngunit napagtanto niya lang na dahil sa kanya, siya ay naging kung ano siya ngayon. Tinulungan niya itong alisin ang kanyang masamang bisyo ng pakikipag-away noong high school, hinimok niya itong pumasok sa universidad, at ngayon ay nag-i-enjoy siya sa kanyang buhay bilang full-time na guro. Maaaring sinayang lang niya ang kanyang buhay. Pero dahil dumating siya sa buhay niya, naging kung ano siya ngayon. Hinihiling niya ang kaligayahan nito kahit nadudurog ang puso niya na palayain siya. Bilang kapalit, nagpapasalamat din siya sa kanyang pagkulay sa kanyang mapurol na buhay. Hindi ito magiging kasing husay kung wala siya. Palagi siyang nandyan kapag nahihirapan siya. Nagtapos ang kwento nang sabihin ni Seung-hee ang kanyang pangakong pakasalan ang lalaki. Ngumiti si Woo-yeon kahit mahirap para sa kanya, pero ang mahalaga lang ay ang kaligayahan ni Seung-hee, kaya ayaw niyang sirain ito.
Ang pag-ibig ay hindi lamang pakikipagkita sa mga tamang tao, kundi pakikipagkita rin sa kanila sa tamang panahon. Gaano man ito kahirap, dapat mong tandaan ang kaligayahang idinudulot nila sa iyo, at dapat mong ipagpasalamat iyon bago maging huli ang lahat. Pero ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon ni Woo Yeon? Ipaalam sa amin kung ano ang iyong palagay sa komento sa ibaba.